10 taon na po tayong saksi sa mga pinakamalalaking pangyayari sa bansa. 3 dekada ng tapat at totoong pagbabalita. Mula noon hanggang ngayon, para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sama-sama tayong magiging saksi! Saksihan ngayong gabi. Hirap na yun, sir. Matinding kalbaryo, mga sinalanta ng magnitude 6.9 na lindol. Umaapila ng tulong. Ginawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat. Yung mama niya at saka yung kapatid niya, pinaprotektahan niya. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 73. Search, rescue, and retrieval operations. Itinigil na dahil sa sunod-sunod na aftershocks, mga residente sa kalsada muna nanunuluyan. Bagyong Paulo posibleng magdulot ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Pabrika ng mga plastik sa Valenzuela nasunog. At pagbabalik tanaw sa 30 taon nating pagiging saksi. Sama-sama tayong magiging saksi. Lord, please send some help. Mga kapuso, hindi pa tapos ang bangungot para sa mga Cebuano sa gitna ng patuloy na aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol. Mahigit 70 ang patay, kabilang ang isang babaeng nagbuwis ng buhay para masagip ang kanyang pamilya. At mula sa Cebu City, saksi live, si Emil Sumangi. Emil? Iya maglalagay ng tent ang national government sa mga bakanting lote, katuwang ang Philippine Red Cross. Ito ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kababayan nating ayaw pa ring bumalik sa kanilang mga tirahan at nagpasyang manatili at magpalipas na magdamag sa tabing kalsada dahil sa takot ng sunod-sunod pa ring mga aftershock. Sa gitna ng dilim